at minsan. Meron po ba ditong guest na may psoriasis mismo? Meron ba kayo nadala na may psoriasis? Wala. Bibigyan ko sana ng apat ng sasi sa amin mamaya. Anyway, welcome po sa ating special topic. Sa mga guests po, pakilala lang po ako ng konti. Dr. Harold Tantiago po ako. Yung topic natin, special. Unang-una, hindi ko linya. Kaya lang, inaral ko din po para ma-present lang sa inyo yung relasyon ng sakit na to sa ginagawa natin at ginagamit na produkto. Kasi I believe na mamaya after nitong lecture, kahit di po kayo doktor, marunong na kayo manggamot ng psoriasis. Okay? So, simulan ko na po. No? So, bago ko i-discuss yung mismong sakit, no? Banggitin ko lang, hindi niya ko nga po, ENT head and neck surgeon po ako. So, ear, nose, and throat. Ang only thing na nagko-connect sa akin dito sa topic na to is pag yung may mga psoriasis, nire-refer sa ENT. Bakit po? Kasi minsan hanggang loob ng tenga nila meron. So nangangati yun, namamaga. Kaya napapunta sa akin. No? So basically, yun lang naman ang involvement ko with psoriasis. Pero generally, practice ko talaga mga problema sa ilong, tenga, lalamunan, bukod sa leeg. No? Doktor po ako since 1991 na. Medyo matagal na. Kaya may edad na rin po tayo. Si dito hindi pa pinapanganak noong 1991. Kasi apply, no? Ikaw din. Okay na ba? Yung mga hindi pa pinapanganak dahil umatin ka, bibigyan ko ng tigisa. Okay, apply. Pati ba si guest mo? Sige. Huwag mahiya. No? Ganyan dito, napaka-generous ang company. Sino pa isa? Sige, apply. Makinig mabuti, ha? Yan, ito pa isa. Okay? So bago natin discuss yung mismong sakit, no? Kasi ang psoriasis ay isang sakit na parte na tinatawag natin autoimmune disease o disorder. No? So yung una pag-usapan natin, ano ba ibig sabihin ng autoimmune? No? Pag sinabi natin kasi autoimmune, no? Ang disease na autoimmune daw happens when the body's natural defense system cannot tell the difference between normal at saka yung kalaban. Parang hindi nyo maintindihan ito ba kalaban, ito ba hindi? So meron tatlong factor yan Unang-una yung genes natin. No? Tapos yung ating immune system, yung immune regulation, tapos yung environmental factor. Meaning, importante yung environmental factor kasi nga may trigger. Hindi lumalabas basta-basta ang psoriasis. Hindi yan dahil may nakain ka, magkaka-psoriasis ka. Unang-una, it has something to do sa genes natin. Nasa lahi mo ba talaga? O nasa dugo? O sabi nga ng layman, nasa dugo daw, no? So basically, parang ganito lang naman yan para mas madaling intindihin. Ano nangyayari? Yung cells mo, yung immune system natin, siyempre, depensa natin yun. Diba? Sa mga invaders, mga mikrobyo. Ngayon, pag may pumasok mga mikrobyo, lalabanan, aawayin, papatayin. So, minsan, ang nangyayari nga lang na-trigger ang immune system mo, yung normal cell mo, o cells mo, napapagkamalan niyang kalaban din. So, ibig sabihin, aatakihin yun. Diba? So, pag may inaatake, napapagkamalan niyan kalaban. Parang na ito, pinaka-basic siguro. Alam niyo po yung rheumatic heart disease? Diba yung nasisira yung puso? May tinatawag tayo na rheumatic heart disease. Usually sa pediatric patients, sabi ng mga pediat, pag daw ang bata lagi nagso-sore throat, posibleng maapektuhan ng puso. So ang totoong paliwanag doon, kasi ganito, yung mikrobyo sa sore throat, di ba magso-sore throat ang bata? So lalabanan ng katawan mo yun. Magpo-produce ka ng antibody panlaban sa mikrobyo. So mamamatay mikrobyo, naka-recover yung bata. Kaya lang along the way, no, nagkaroon ng depresya, halimbawa, nasa genes pa na ng bata na mayroon siyang problema, no, aatakihin ng immune system niya yung mismong valvula ng puso ng pasyente. Bakit ganun? Napapagkamalan niyang mikrobyo din. So kumbaga para magkamukha ito kalaban din kahit hindi. So nasisira yung valve ng heart natin, nagde-develop ngayon ng heart problem yung bata. Yun yung rheumatic heart disease. Liwanag. No? So dapat, unang-una, immune system, may environmental factor, at saka may factor yung genes po kasi natin.
Ang sinabi nung kanina, meron daw almost 80 variants ang autoimmune disease. Isa po yung psoriasis doon. So bibigyan lang kita ng 18, no? 80 kanina, 80 pero ito yung 18 most common autoimmune diseases. Para lang may idea po tayo. Kasi sabi nga natin, yung immune system mo, aatakihin yung cells ng katawan mo. So depende po yun, anong klaseng cells ang aatakihin. Halimbawa lang, inatake yung central nervous system mo. Ibig sabihin yung brain at saka yung spinal cord. Ang tawag namin doon, multiple sclerosis. O autoimmune po yun. So brain tatama, spinal cord. So ang mga simptomas yan, para yung mga nakikita natin na stroke. Nahihirapan sa balanse, nahihirapan magsalita, minsan may weakness, parang mahina yung pakaramdam, o kaya iba talaga nag-spasm. No? Pag halimbawa naman, parang may guest po dito kanina na may goiter. No? Usually, yung mga diffuse type, yung malaki talaga, no? May dalawang klase madalas ang autoimmune disorder sa goiter. Ibig sabihin, yung mikrobyo na encounter ng katawan, ngayon, napapagkamalan din yung goiter mo nakalaban. So, anong gagawin niya? Aatakihin niya yun. So, sa goiter, may dalawang kami tinatawag, yung Graves' disease at saka Hashimoto's thyroiditis. Parehong autoimmune yun. Usually, ang itsura niyan, hindi yan yung tipong may bukod dito, malaki, may maliit dito. Hindi. Buo yan, malaki talaga. No? Yun yung autoimmune disorder. Pag thyroid, meron din ako nakita dito kanina may vitiligo. Si ma'am, actually yan, yung typical na namumuti, no? It's an autoimmune disease. Kaya nga di ba sabi si ma'am, walang gamot, ano? Ano nangyayari kasi dyan, inaatake naman yung cells mo na gumagawa ng pigments, yung melanocytes. So wala kang melanin, di ba? Atakihin yun, so nagpuputi talaga. Apparently, sabi nila, kaya daw naging maputi si Michael Jackson, nag-full-blown yung vitiligo niya. Then halimbawa, yung type 1 na diabetes. Ang type 1 na diabetes kasi, ang tawag yan, insulin dependent. Ang type 2, yun yung nakukuha sa diet usually, yung medyo may overweight ng konti. Ang type 1 kasi bata pa lang, hindi na nagpo-produce ng insulin. Kadalasan nangyayari po yun kasi autoimmune disorder, inaatake din ng immune system mo yung pancreas mo na gumagawa ng insulin mo. So mawawalan ka ng insulin. Pag naman tinamaan, yung bituka natin, may tinatawag tayong celiac disease. Ang celiac disease, di ba alam niyo po yung bituka natin, may pansipsip yan eh. Di ba yung parang gano'n na? So napuputput. Napuputput po yun pag may celiac disease ang tao. So pag napuputput yun, pangit ang absorption mo. Meron kang mga deficiency sa mga nutrition. No? Other than that, yan, lupus. O, kilala naman natin lupus, ano? Autoimmune din po yun. Yan yung kinamatay ni Marcos. Pag sinabing lupus kasi, systemic yan. Maraming organs ang affected. Hindi lang kidney. Kaya mga may lupus, madalas yan yung meron parang butterfly, parang pinkish dito na butterfly type lesion. Meron din silang mga arthritis. No? Yun din tinatawag natin na Sjogren's syndrome. Ito po, yung tinatawag namin na dry mouth and dry eyes. Hindi yung dry eyes na dry eyes, ha? Dry eyes mata po, no? Bakit ganon? Kasi nga, ang inaatake naman ng katawan mo, yung gumagawa ng saliva mo at saka tears. So pag nasira yun, wala ka may luha, wala ka din laway, kaya tuyog po yun, no? So, meron din tinatawag tayong mamaya, psoriasis, discuss natin yun. Rheumatoid arthritis. Kasi yung word na rheuma, akala kasi ng iba, pag rheuma, yan yung rheuma sa Tagalog. Siguro doon naman nakuha yung word eh. Rheumatic, rheuma. Pero basically, yung term natin na rheuma, hindi pwede sabihin na isang klase lang yun. Kasi ang arthritis, maraming klase. Pag sinabi mo rheumatoid arthritis, autoimmune yun. Inaatake ng immune system mo, yung joint mo. Iba po yung tinatawag nating osteoarthritis. Yun yung rheuma na nakukuha mo pag tumatanda ka na. Kasi ang rheumatoid arthritis, hindi kailangan matanda bago lumabas. Kahit bata, lumalabas yan. Maliwanag yun, ha? So pag rheuma, medyo, kasi Pilipino ganun eh. Para pag sinabi, oh, may paradong ugat. Ano ba ang ugat sa English? Vein. Eh di ba yung artery, tawag mo rin ugat. Yung nerve, ugat din ang tawag natin. Eh magkakaiba yun, basically. Kaya lang, ganun po tayo. Meron din tayo mga tinatawag na
Guillain-Barré, may ischemia, pag nerve mo naman ang tinamaan, so nagkakaroon ng problema ang coordination ng mga muscles natin. Yan po yung mga ilan po. So, ibig sabihin, anong problema dyan? Ina-atake ng immune system mo yung mga natural cells ng katawan natin. Kung paano nati-trigger, depende daw po yan sa mga mikrobyo na may isang pumapasok sa atin. Para meron na encounter na mikrobyo yung katawan mo, gagawa ng antibody, and then, mapapagkamalan ngayon itong immune system mo na yung cells na yon kamukha ng kalaban, lalabanan niya kahit hindi naman pala kalaban. Parang ano yan eh. Sa akin kasi kung ito-drawing ko to, mas maganda para mas maintindihan natin, yung immune system natin, merong piring. Parang gano'n. So hindi niya alam kung sino sa dalawang to kalaban. Babanggain na niya pareho. So yung gano'n ang nangyayari. Kaya nga usually, pag sinabi natin autoimmune, wala daw gamutan. So tingnan natin anong mariremedyohan natin. Sa akin ganito eh, kung ang problema pala, may piring siya, hindi maintindihan kung kalaban o hindi, tanggalin natin yung piring. Parang gano'n yun eh. Di ba? Tuloy tayo. So punta tayo ngayon sa psoriasis. Paano daw nagkaka-psoriasis? Lahat naman ng autoimmune, hindi may paliwanag. Basta sinasabi, nagloloko, may trigger. Kasi ang isang sabihin natin na na-encounter tong libro ng araw is about yung book ni Dr. Hulga. Isang magaling na scientist po yun, parang Hungarian scientist po kasi siya. Ang paliwanag niya is ganito, no? Ang psoriasis daw ay nagde-develop sa ilang tao, hindi lahat na na-expose sa parasite, bulate. Bulate. Para tayo, lahat naman halos sa Pilipino yata dumadaan. Uso pa ba ngayon ng bulate? Yung mga bata ba dito, natatanda niyo, binalati pa kayo. Kasi nung araw kami, minsan kami na humuhugot talaga eh. May tayong episode nung araw eh. So, basically, tingnan mo, halimbawa, yung ascaris na worm. Diba? Ang ascaris na worm kasi, meron niyang tinatawag na outer coating. Kaya nga puti yan eh, makinis. At tawag doon, cuticle. May cuticle kasi yan eh. Diba? So, ibig sabihin, ang katawan natin, every time na may pumasok diyang bakterya, mikrobyo, bulate, gagawa ka ng panlaban. So, ang unang i-identify ng immune system mo, ano yung nasa labas. Diba? Parang, siguro, na-remember nyo, para mas madali, yung sa COVID, diba may spike protein? Yung parang tusok-tusok na ganon. Saan ka gagawa ng antibody? Para doon. Para dun sa kakabit, para mapatay natin yung COVID virus. So lahat ng papasok sa system mo, ang unang i-identify, ano yung panlabas. Yung panlabas na anyo, para ini-screen yan. Ito, kalaban. Kaya lang may dumating kamukha, kalaban dito, kahit hindi. Napakama lang kasi magkamukha, maghawig eh. So si cuticle, nung bulati daw, no? Lalabanan ng katawan mo, magpuproduce ka ng antibody doon. At the same time, paglaon ng konti, napapagkamalang ngayon yung balat mo na bulate. Kasi pareho sila may cuticle. Diba? Ang skin natin at saka yung cuticle, medyo parehas ng composition. Kaya nangyayari sa may mga psoriasis, aatakihin ng katawan mo yung mismong balat mo. Certain areas lang. Diba? Ano nangyayari? Ang nangyayari, nagkakaroon ka ng scaly patches. Each scaly patches, most commonly saan daw? Sa tuhod. Ano tawag doon? Siko sa Tagalog, ano? Saka sa katawan, saka sa scalp. Yan yung favorite areas talaga ng psoriasis eh. Pag tinignan natin sa microscope, ang psoriasis ganito eh. Makapal, nakaumbok, tapos nagtutuklap, nagbabalat-balat. Sa karamihan naman sa atin dito, marunong nang tumingin ng psoriasis eh. Bakit? Sa dami ba naman na pinopost na mga dealer na ito, may psoriasis, di ba? Kaya minsan, hindi naman natin kailangan. Pero sa siyensya kasi, o sa medisina, ito po kasi, no? Pag sinabi natin causes of psoriasis, ito yung sinasabi nila. Pero actually, hindi ito eksakto kasi nga unknown eh. Yung T-cells mo daw, nagpo-produce ng inflammation. Tapos yung inflammation na yun, na-stimulate yung skin cells. Mag-grow siya na mas mabilis. Kaya kumakapal. Mabilis ang turnover. Kaya din, parang nagkakalyo sa iba. No? So, ang sinasabi, number 1, hereditary. So, ibig sabihin, kung ang parents mo may psoriasis, posibleng magkaroon ka rin. Sabi nga dito, no, pagka daw pareho, tatay at nanay mo may psoriasis,
Ay, parang awa mo naman na kung may psoriasis ka naman, maghanap ka ng asawang walang psoriasis. Ang dami-dami asawahin, maghahanap ka ba may psoriasis din. Eh, kawawa ang anak natin kasi by 50% ang chance, magde-develop din yun. Sabi nga dito, 1/3 daw nung may psoriasis, makakatrace ka na sa relative niya meron psoriasis. Risk factor, injury sa balat. Pag nasugatan, nagka-skin infection, o yung kamot ng kamot, hindi automatic na nangati ka, nagkamot ka, magkaka-psoriasis ka. Lagi tandaan natin, meron niyang genetic factor. Kung wala ka namang tendency, kahit magkakamot ka, hindi lalabas ang psoriasis mo. Okay? So, sunlight. Yung sunlight kasi controversial. Kasi bakit po? Kasi usually, ang sinasabi, pag may psoriasis kayo, beneficial sa iyo ang sunlight. Importante nagpaparaw. Kaya lang, may mangilan-ngilan na nati-trigger ng sunlight. So, hindi rin pare-pareho ang reaction natin sa araw. No? Streptococcal infection, ito po, ang streptococcal kasi microbial. Usually, sa sore throat at saka sa mga skin problem. Nagkasugat ka, tapos parang nagnanana, usually may streptococcal infection yan eh. Kahit sa sore throat o tonsillitis. So sa iba kasi, nakaka-trigger daw yun na lumabas ang psoriasis. HIV. Alam niyo na may ibig sabihin ng HIV, di ba? Medyo ito kakaiba para sa akin. Kasi tingnan mo pag sinabi mo may HIV ang tao, mahina ang immune system, di ba? Human immunodeficiency virus kasi yan eh. Kaya nagde-develop ng AIDS pagdating ng araw. Bumababa ang resistensya. Kaya ang psoriasis, hyperactive ang immune system mo. Pero sa pag-aaral nila, yung mga meron daw psoriasis tapos nag-develop ng AIDS, lalong lumalala. Drugs, o yung mga umiinom ng gamot. Kung may psoriasis ka, o halimbawa first time na-diagnose ka na mayroong tendency, ito yung mga iiwasan kasi natin eh. Lithium drugs, ginagamit naman ng lithium pagka medyo may problema yung pag-iisip eh. Bihira naman talaga sa normal population gumagamit ng lithium. Beta blockers, ito po kasi beta blockers, panggamit sa mga may high blood yan eh. Propranolol, metoprolol, yung mga atenolol, yan po beta blockers yan. Mas nagpapalala kung may tendency ka, lumalabas talaga ang psoriasis natin. No? Yun ding mga panggamot sa malaria, hydrochloroquine, tsaka yung mga ginagamit natin pain reliever, especially ibuprofen, Advil, yung mga ganon. So kung meron kayong psoriasis, iwasan po yung mga gamot na yan kasi minsan talaga nag-flare. Siyempre, emotional stress. Alam ng mga may psoriasis yan? Pag stress sila, nararamdaman nila, nag-flare talaga yung sintomas nila. Smoking, nakakadagdag din. No? Alcohol, isa pa. Ibig sabihin, minsan kahit konting alcohol lang eh. Pag uminom sila, mag-flare. No? Nangangati talaga sila. Hormonal changes, ito kasi nag-fluctuate ang severity ng psoriasis. Ang sabi nila, mas umaalsa daw siya pagka yung puberty stage. No? Pero during pregnancy, pag buntis, tumatahimik. So mas maganda buntis parate, no? Pagka-anak ka, buntis ka agad para hindi na lumabas psoriasis. Makakailang na kaya, no? Pagkasunod natin yan. Sa diagnosis kasi, sabi ko sa inyo, madalas, physically alam naman natin eh. Pero for the benefit ng science, ng medicine, usually, lalo ang derma, biopsy talaga. Ang magsasabi, definitely, kung 100% psoriasis yun. Kasi bakit? May isang sakit kasi na medyo kamukha din ng psoriasis. No, i-discuss ko lang ng konti. Yun yung eczema. Kasi diba, sakit din sa balat yan. So, sabi nga dito, occasionally, mahirap siyang i-differentiate. Kaya lang, unang-una, parehong treatment, parehong gamot ang ginagamit po ng derma. Kaya lang, yung dermatitis po can be cured. Napapagaling talaga yun. Ang psoriasis, hindi daw, sabi nila. Kaya daw, mamaya maintindihan mo kung bakit sinabi, hindi daw. Si psoriasis, medyo makapal usually. Yung lesion niya, no? Kung makapal yun. Itong isa, hindi. Dry, scaly, itchy skin, no? Dito, pansin niyo, ang psoriasis sa tuhod, dito sa, dito, pusod, elbows, feet, hands, legs, and arms. Ito namang eczema, usually, nasa kabilang side. Yung mga tagong side, hindi sa harapan, sa likod. Yun usually, okay, sa scalp ng bata, sa mga bata, uso yung eczema eh.
O para mas maintindihan po natin, ito siya. Si psoriasis yan, di ba? Harapan yan. Ang eczema, kadalasan, yung kabilang side naman ang tinatamaan. Ang galing ng baliktaran, ano? Loob. Paano kaya yun? May psoriasis ka doon, tapos may eczema ka sa kabila. Ano? Awa-awa ka naman tao. Kinuha mo na lahat. Ito yung ano natin dito, sa likod, no? Doon usually ang lesion po ng eczema. Hereditary, o binanggit ko ka kanina, namamana talaga. No? Kaya ito importante rin. Gano'ng karami daw po ang may psoriasis? Madami. Sabi nga sa buong mundo, 125 million. Ilan po ulit? 125 million. 125 million. Bakit ko binabanggit ulit yun? Gold mine para sa dealer ng Vitaplus ang psoriasis. Just imagine, bumili lang sa'yo ng tigay-tigisang sachet siya mga yan. Hindi meron ka ng 120 million kung piso ng ano mo, tinubo mo doon, di ba? Isang box ang binili. O gano'ng kalaking pera yun. Kaya ito, pag-aralan nyo mabuti. Kasi minsan, sasabihin natin, ito nakakatulong. Kaya lang minsan, kailangan din natin ng konting paliwanag about doon sa sakit para makuha mo yung tiwala nila. Na kahit hindi ka doktor, naiintindihan mo ang problema nila. Di ba? So yun ang maganda 125 million. Kung may kamag-anak ka sa Amerika, 7.5 to 8.5 million Amerikano ang may psoriasis. Pilipinas kaya. Tingnan natin sa local palagay nyo, hula. Ilan po kaya dito ang merong psoriasis sa Pilipinas? Guess? 4 million. Po? 4 million. 4 million? Medyo masyado mataas. Isa pa, hula. 2 million. Ang galing niya. Apply na. Hindi 2 million. May dalawang sachet siya. Tama kaya? Tama. 2 million. Okay. O ito ulit. Ilan ulit sa Pilipinas? 2 million. Ilan ang dealer ng Vitaplus? Na active? Ha? Active lahat yun? Talagang multiple health pa yun. Diba? Ibig sabihin, isang sakit pa lang to, paghahatian natin, napakadami na. Hindi mo ba? Ay, huwag kayo magagawan. Hanapin nyo lang marami dyan sa tabi-tabi. Ha? So, 2 million yan. Just imagine, kung tig-pipiso lang, di may 2 million ka na sa isang sachet, di ba? So, basically, ito yung mga types, ha? O, pasensya na po sa medyo madidirihin, ha? Kailangan talaga natin to. Kasi usually, ang derma kasi, sa diagnosis ng derma, importante ang pictures. Kasi ang psoriasis, hindi lang isa, maraming klase. So ito po, ang typical. Ano ba ito? Siko yan po siko. No? Yung plaque psoriasis, 80% yan na kaso. So yun ang pinaka-common. Pinaka-maraming kaso, ang plaque psoriasis. No? So ganyan yung tsura niya, makapal talaga na scaly, parang nagkakaliskis yung upper ano niya. Yung outer layer po na plaque psoriasis. Gothic psoriasis. Ito yung mga maliliit na patsi-patsi naman. Ito po, sigurado po ako sa mga old dealers, kilala nyo ito. Kasi ito po, sumikat din sa, na-feature tayo ang Vitaplus about psoriasis. Yung nurse sa PGH, tandaan niyo yan. Si Ma'am Alma ba yan? Alma Salazar? Ang type ng psoriasis niya is guttate psoriasis. No? Maliliit yan. Usually itong guttate kasi lumalabas to pag nagkaroon ng infection, yung streptococcal. Diyan siya naliling. No? Meron din tayo tinatawag na scalp psoriasis. Minsan kasi hindi mo napapansin, pero pag tingin mo yung ganun nyo, akala nyo may balakuba. Yung pala, may psoriasis na. No? Dumalagpas din niya sa anit hanggang forehead Pero hindi naman nagko-cover ng buong mukha. Tapos yung kuko, akala mo patay kuko lang. Diba? Pero yung pag ganyan, sabi nga dito, signs na yellow-brown spots sa nail, pitedness, crumbliness, tapos yung natatanggal na talaga yung kuko, may psoriasis na po yun. No? Meron din tatawag tayong pustular. Ibig sabihin yung psoriasis, nag-infection pa. Kaya parang merong nana po yan na gano'n. Meron din tinatawag po tayo inverse psoriasis. O kaya lang, paisip ko na kayo kung nasaan yan. Hindi po kasi magandang lugar yan. Usually nasa mga singit po kasi yan. Yung skin-to-skin contact, kilikili, singit, alam mo na yan. Kung nasaan yung mga singit-singit natin na may buhok, ano?
O yan po yun. Inverse psoriasis ang tawag naman yan. Ito, ang dalawang klase, pero ito yung pinakagrabe kasi. Ito yung tinatawag namin erythrodermic psoriasis. Yung parang kang na-over sa sun exposure, na sunburn ka ng todo-todo. Parang ano yun, reddish violet eh. Ito po, naka-witness na po ako ng actual case nito. Parang yung isang tambay ito sa may ano namin, sa may 7-Eleven, taga-bukas ng ano. Nagkaroon talaga ng ganyan, talagang buong katawan. Ang sabi nga dito, emergency ito, life-threatening. Kasi buong katawan yan. Sabi ko siguro, life-threatening kasi hindi ko na nakikita, baka namatay na. Lamang-lamang yun, uminom pa yun eh. Siguro nag-alcohol, dahil mukha naman talaga umiinom. Tapos nagkaroon ng ganyan biglaan po. Ito, isa rin po ito sa mga critical na psoriasis. Na ito po, nakita na rin natin sa isang mga post ng mga dealer po na ng Vita Plus. Generalized pustular psoriasis. Sipin po kung gaano kagrabe ito. Ano? Alam niyo po, ang unang encounter ko, kwento ko lang sa inyo with psoriasis. Nung araw to, nung araw pa nung nagsisimula kami. Kasi hindi naman namin alam na makakatulong ang Vita Plus sa psoriasis. Meron kasi pumunta sa akin na pasyente, yun nga sabi ko nga sa inyo, usually may problema sa tenga. No? May nangangati, may makapal o nag-infection. Kaya nung nagpa-check up sa akin, babae po ito eh. Napansin ko yung kamay niya. Yung kamay niya, hindi niya naigaganon. Lagi siya nakaganon. Tapos nakita ko dito, may mga pula-pula. Sabi ko, lamang-lamang psoriasis to, kaya siguro meron yung sa tenga. So nung habang ginagamot ko yung tenga niya, nililinisan ko, kinakwentuhan ko siya. Mga psoriasis pa yan. Sabi naman sa akin, na-confirm. Psoriasis nga daw. Kumusta po? Matagal na niyang pinapacheck up. Nakawa naman ako sa pasyente. Kasi ang unang tinatanong ko sa kanya, yung tenga niya kasi, bago niya dalhin sa akin, ilang weeks lang namamaga talaga. Sabi ko, ba't ngayon mo lang dinala? Dok, wala po talaga akong kapera-pera. Nangutang pa ako. Ngayon lang ako nakahiram para magpa-check up. Naawa naman ako. So, noong time na naisip-isip ko, yung sa tenga niya is part ng psoriasis niya. Even ikaw ba naman yung kamay mo, hindi mo may ganon? So, ang feeling niya kasi is pagbigat siya sa pamilya niya. Kasi bakit? Hindi ka makapaghugas ng plato, hindi ka makapaglaba. Kasi nga, lalong gagrabe. Pag nalagyan lalo ng detergent, gumagrabe eh, di ba? Hindi ko nga po naitanong kung sino naghuhugas din sa kanya pag dumudumi siya. Mahirap din, no? Every time kasi ginanon niya, nagkakarak dumudugo daw. Kaya ang hirap eh. Sabi ko, paano kayo kumakain? Hirap na daw siya kasi yung kutsara niya nakaganto lang dito eh, parang ginaganon lang talaga. So, noong time na yon, madalas po sa kanila ko, meron akong Vita Plus. Ang araw kasi dalandan lang eh, wala namang iba eh. So, binigyan ko po siya. Alam niyo, binigyan ko siya isang buong kahon. Ang sabi ko sa kanya is ganito, ang deal. Siyempre, hindi ko binigyan na walang deal yun. Diba? Una-una, sabi ko, ma'am, hindi niyo babayaran yan, ha? Kasi ganito usapan. Kasi alam ko, walang pera. Ang pera lang daw niya. Kasi nung nilabas ko, nagano talaga siya kagad eh. Dok, wala po akong ibabayad dyan. Sabi ko, hindi, ganito deal natin. Iuwi mo lang to, inumin mo. Pag wala nangyari sa kamay mo, huwag mo nang akong balikan, huwag mo nang bayaran. Pero pag bumalik ka, bahala ka na sa konsensya mo. Babalikan mo ko at babayaran mo ko. Ay nakakatuwa pagbalik, ang ganda na ng kamay niya. Yun yung mga first ano namin. Pwede pala talaga itong Vita Plus kahit grabe yung sakit. Kaya po ako natuwa kasi nga, pag ikaw nagpa-check up sa derma mo at psoriasis yan, una sasabihin sa'yo, wala nang paggaling yan. Diba? Pero, napapansin namin, gumagaling sa produkto natin. So, unang tanong natin is bakit? Diba? Bakit? Kasi immune system. Kaya natutuwa ko, ang immune system sa labas, immune system disorder o problem tulad ng psoriasis, walang gamot eh. Pero sa product natin, ang dami nagre-respond positively. Di ba? Ang laking advantage doon kung nasa Vita Plus system kayo at magdidilan po kayo. Ito ha, tandaan niyo mabuti itong generalized pustular psoriasis. Mamaya makikita niyo sa ako ng pasyente. So, pag may psoriasis ka, minsan ang tinitingnan mo, sakit lang sa balat. Hindi po. Usually, ang mga may psoriasis, meron din arthritis yan. Meron din sakit sa puso, ang karamihan dyan. Nagkakaroon din ng type 2 diabetes yung mga yan. Meron din sila IBS o inflammatory bowel disease. Siyempre, lagi kami anxiety at saka depression. Alam niyo ba ang number 1 kinamamatay ng mga may psoriasis worldwide? Suicide. Bakit? Kasi natidepress.
Halimbawa, ikaw, kaganda-ganda mong babae, bigla ka nagka-psoriasis. Dati ang dami mong mandiligaw, ngayon pinagdidirihan ka. Siyempre, makakaisip ko na mag-suicide minsan pagka ganun Di ba? Unang-una sa labas, hindi karamihan sa mga tao sa labas, ang tingin sa psoriasis nakakahawa Hindi po siya nakakahawa. Kahit dumikit ng dumikit kaya. No? Kaya nga minsan, naawa ko, meron din ako na-encounter na pasyente, ang dami buong katawan Yung mister daw niya, pinandidirihan siya. Yung bang tipong may papapahid lang ayaw pa. Di ba? Ayun, alam po, taga Santa Cruz yung dati sa Laguna. Hindi lang po yan. Karamihan din na may psoriasis, may fatty liver. So, dagdag problem din yun. Di ba? Pagdating sa gamutan, may ginagawa naman ng siyensya ng medisina. Kaya lang, sasabihin, etong gamutan na ito, para lang yung simptomas, hindi lumabas. Pero hindi para pagalingin tayo permanently. Ha? Control lang, sabi nga. Kasi wala talagang cure Base sa kanila Wala talagang gamot. Kaya lang, lalabas kasi yung ibang problema pag hindi mo kinontrol ang simptomas. So, pwede sila magkaroon ng arthritis, heart disease, obesity, diabetes, and depression nga. Yun ang ayaw na ayaw natin na lumabas sa kanila. Symptomatic treatment ang tawag ko doon, hindi treatment. Ang tawag nila treatment, sa akin hindi. Pag sinabi treatment, kagaling. Tinreat mo Pero hindi naman gumagaling, symptoms na nawawala. So meron tayong general na 4, no? Meron topical, systemic, phototherapy, at saka biologics na tinatawag. Ang first line usually, pag mild lang, is phototherapy. Ang ginagamit dyan, ultraviolet na ilaw. UVA or UVB. Pag UVB kasi ginagamitan din nila ng gamot UVA pala. Soralin. Sa iba, may papainom na gamot muna para mas maging sensitibo yung balat mo doon sa radiation. No, ng ultraviolet rays. So, steroid, topical form, ginagamit. So, yung derma, ganun Pag galing ang pasyente sa derma, paglabas yan, meron talaga yung nabinibiling gano'n. Yung derma mismo na po ang nagtitimpla. Kaya lang, ang problema, lalo halimbawa, ang psoriasis mo, generalize buong katawan. Baka 2 araw lang, gusto niya isang galon mo. Gano'n kamahal ang appointment. Kaya minsan nakakaawa talaga sila Bakit? Mahirap na yung iba, may psoriasis ka pa. O talaga titiisin mo na lang. Bakit? Wala kang pambili. Yung mga binibigay na gamot. No? Etong isa naman, methotrexate, ito pinapainom naman to. So kung medyo may pera ang pasyente, binibigyan niya, parang informed din po yan ng chemotherapy. Para yung immune system natin hindi masyadong active. No? Iniinom po yan. The rest yung biologic, medyo mahal po ito. No? Kaya huwag na natin masyadong pag-usapan, bihira gumagamit niya sa Pilipinas. At saka, hindi rin naman siya ganun ka-effective. Meron din siyang mga adverse effects. Ito, importante Kung may kakilala po kayo, ano yung mga bawal at mga hindi dapat kainin. Importante sa treatment lagi yun. Kasi sinasabi ko naman po, ang paggaling ng isang pasyente natin, 50% nakadepend sa pagkain niya. Dapat i-correct mo. Hanggat hindi mo ikinokorek, pabalik-balik lang ang simptomas niya. Unang-una, kung umiinom yan ng alcohol, out talaga. Bakit? Kahit konting alcohol kasi nagtitrigger ng inflammation sa bituka yan. So tandaan po natin na autoimmune disorder, lahat ng autoimmune nagsisimula with inflammation. Ano bang pagkakaintindi natin sa inflammation? May namamaga. In general, ganun ang layman's term Pero when you say inflammation, presence po yung mga immune cells. Lumalaban. Halimbawa, may pigsa ka, di ba mag-uumpisa parang makati-kati lang, tapos biglang namaga, namula, ganun po yun. Basically, may gera pag may inflammation. No? So lahat ng pwede magbigay ng inflammation, no, makakadagdag sa problema ng may psoriasis. Ibig sabihin, uminom ka ng alcohol, magkakaroon ng slight inflammation yung bituka natin, lalala lalo. Kaya iba minsan nag-shut lang isa, biglang labasan, kinabukasan. Ano pa? O ito, baka favorite nyo. Paulit-ulit namin nile-lecture sa inyo. Layuan nyo lahat ang may trans fat at hydrogenated vegetable oils. Bakit? Lahat na oils na yan na ginagamit natin sa mga frying. Tulad ng canola, soya oil, lahat po yan inflammatory. Kaya madalas sinasabi namin dito, kung kayo po gagamit ng cooking oil, stick na lang kayo sa coconut oil. Kung mayaman kayo, maghanap kayo ng avocado oil o olive oil, pwede rin yung dalawang kaya lang mahal. Coconut oil is okay. Pero the rest, wag na po.
Bakit? Highly inflammatory sila. Kaya lang, hindi ka nga nagpiprito ng ganon, bumili ka naman ng lumpiang prito sa labas, ang ginamit ganon, sabit ka doon. Sabi ng iba, ay pwede naman daw ang nuts sa may psoriasis, kaya lang, bumili ka sa kanto ng mani, anong pinamprito doon? Diba? Lamang-lamang, inflammatory oils. So, iiwasan po natin yung mga ganyang pagkain din, ha? Usually mga fried. Ano ba ito? Hindi po butter yan. Margarine. Ha? Ang butter, okay. Ang margarine, ang hindi. Ha? Tandaan yung buti. Bakit? Ano bang margarine? Saan po ba gawa ang margarine? Hydrogenated vegetable oil. Hindi siya natural. Gawa yan sa laboratorio. Ang butter, di ba, galing lang yan saan? Sa gatas ng baka. Ha? Ito pa isa, gatas. Kasi may mga tao po kasi na hindi talaga makatunaw ng gatas. Meron tayong lactose intolerance sa iba. Lalo't kung may edad na tayo, hindi naman kasi design, pag matanda ka na, iinom ka ng gatas eh. By nature, ang gatas, pang baby. Di po ba? So habang tumatanda tayo, yung enzyme mo, pantunaw sa gatas, nawawala na. Kaya pag ikaw matagal na hindi talaga umiinom ng gatas, bigla ka na painom, sasaktan tiyan mo, magtatay ka. That's lactose intolerance. So pag nagkakaroon ka ng ganon, namamaga din ang bituka mo. O namamaga na naman, inflammation na naman yun. So lalala na naman yung mga sakit natin na autoimmune tulad ng psoriasis. Ito pa, grains. Ano ba ang grains? Butil. Diba? So maraming butil po na pagkain. O, specify ko na lang ha. Kung may psoriasis kayo o may autoimmune kayo, iwasan natin ang white flour, trigo. No? Siyempre, ano ba yung ginagawa pa ano yan? Tinapay. Madalas yan, di ba? White rice and the rest po. No? Ang grains kasi, ang psoriasis link, ito po sinasabi nila ha. Ang problem with grains, yung gluten. Gluten. Yung gluten kasi, component po yan ng mga grains na para mag-stick sila. Yun yung para malagkit ng konti sa grains eh. So, ang problema, yung gluten kasi, protein na yan. Nagtitrigger yan ng celiac disease sa bituka. Namamaga ang lining ng bituka mo. O, namamaga na naman. Ibig sabihin, magpo-contribute na naman. Lalala na naman, signokas mo. Kaya napapansin nila, yun daw mga tao na nagre-reduce ng grains, especially grains na may gluten, medyo nalilesen ang atake ng psoriasis. Kaya sabihin nyo din sa mga pasyente nyo, masyado kang matakaw sa tinapay, kaya lumalabas din parati. Pwede po yun. So ito yung mga grains na may gluten ha. Hindi ko na isa-isa kasi iba naman yung wala sa Pilipinas eh. Ano usually makikita mo sa Pilipinas? Trigo. O syempre wheat. No, ano pa? Barley, rye. Minsan nakikita rin natin. The rest kasi mahirap namang hanapin yan. Alternative medicine. Marami. Marami tayong nakikita, marami tayong nababasa, especially sa FB, di ba? So may mga special diet na binabanggit, mga vitamins na nakakatulong daw. Usually pagdating sa vitamins kasi, ano ba naiisip yung vitamins ang pwede makatulong sa problema sa balat? E. Ha? Sinasabi ng vitamin A. Ay, nanalo kami. Bigyan na natin sa guess. May guess ka ba? Ayan, sige, sige. Vitamin A, vitamin... Sino sabi dyan ng vitamin C? Sige, si ma'am, bigyan natin isa. Okay, halika dito, apply. Sumagot ka ba? Sabi ko sa guest na lang niya ibigay. Usually, it's vitamin A, vitamin C, vitamin E, and vitamin D3. Yan po yan, 4 na vitamins sa linya ng mga vitamins na nakakatulong sa skin. Tapos, meron din siya sa acupuncture. Si acupuncture kasi is about balancing yung ating electric potential, thereby reducing daw inflammation. Kaya may nakakatulong din. No? So, herbal products na ina-apply sa balat po natin. Pagdating sa herbal products kasi, ito in-note ko lang sa inyo ng ibang studies. Ano po? Yung moringa plant daw, also known as drumstick, malunggay sa Pilipinas, di ba? Meron siyang beneficial na antioxidant, bioactive plant compounds, rich source ng nourishment sa katawan at healthy glow sa skin. So maganda po talaga ang malunggay natin, kahit topical yan, sa balat natin. No? Ayon po to kay Dr. Verma, isang doctor and pharmacologist.
Moringa oil is also included in massage oil. O, di ba meron tayong gano'n? Yung herbal dressing. So, bakit? Sabi dito, yung vitamins, minerals, amino acid, and moisturizing fatty acid, no, ng malunggay ay magandang katangian niya para maging effective siya sa skincare products. Kaya mapapansin po natin, no, base din dito, meron talaga ang malunggay pagdating sa skin problem. Kaya meron tayong ganito, di ba? Ayan, may sabon tayo, may shampoo tayo, meron tayong kung ano-ano na galing sa malunggay ang base natin sa oil. Ito daw yung best food. May psoriasis ang kausap mo. Anong pagkain dapat ang i-advise natin? Number 1 dyan, fish, lean protein, plant-based protein, pwede daw ang tofu o tempeh. No? Fruit and vegetables. O, alam nyo na yun. Pag sinabi fruit and vegetables, ayaw kumain ng gulay, ano gagawin? Painumin ng mga class. No? Legumes, ito yung mga beans, lentils, nuts, seeds, olive oil, tapos small amount ng low-fat dairy at whole grains. Basically, alam nyo kung anong diet ito? Mediterranean diet po yan. No? Ang Mediterranean diet is considered as one of the healthiest diet talaga sa planet. Ang Mediterranean diet, usually, yan yung sa Middle Eastern diet. No, yan yung mga kinakain. Yan din kasi ang diet nung araw, kung halimbawa, kung kayo po ay Christian, yan ang diet ng Jesus Christ yung kinakain nila. O palagay nyo ba, kakain siya ng hindi healthy? Siyempre healthy. Kaya basically, kung kaya nyo sundin yan, yan po ang one of the best diet talaga. No? Oily yan, pero tingnan nyo, mababa ang incidente nila ng heart disease. Kasi puro ano po yan puro healthy fats po kasi ang content na Mediterranean diet din. So sa atin naman, di ba, meron tayong 5 power herbs. Sabi nga natin kasi, kanina, fruits and vegetables. Maganda po talaga, part ng diet na may psoriasis. O ito, hindi ko na po isa-isahin. Ha? Ang gusto ko lang, i-highlight, kasi nasapol din natin ang isa I-highlight ko lang po anong pinaka-importante dyan, bukod sa malunggay, pagdating sa treatment ng psoriasis. Ito po, yung pang-apat. Ano yun? Amaratos, Pinosos, Uray, Pudjapa sa Bisaya, Mindanao. Diba? Bakit po? Good for skin problem like acne, eczema, and psoriasis. Natumbok mo. O diba? Kaya sabi nga, isa to sa nakakatulong talaga na ingredient ng product natin para yung mga may psoriasis, gumanda talaga ang kondisyon ng balat nila. No? So, ang kagandahan lang, nilagyan natin ng prutas na mayaman sa vitamin C. Ibig sabihin, di ba, sabi nga natin, kailangan natin vitamin C din. So, mamimili po tayo ngayon dito sa variant na to. No? Ito po ang usually na ginagamit namin. Kaya lang, nung araw kasi is dalandan lang. Ito lang po, konting advices lang po sa mga bagong dealer o kaya magdi-dealer o kaya may kakilala na paggagamitin. No? Kasi minsan, may problem ng konti ang dalandan with psoriasis. Minsan, hindi ko sinasabing the rest. Bakit? May flaring ng symptoms. Ibig sabihin, meron siyang patsi-patsi konti, pinainom mo ng dalandan, kinabukasan, buong katawan na. Palagay mo, matutuwa, magagalit. Ano magagalit yun? No? Kasi minsan, may mga tao po kasi sensitive sa citrus component. Yun ang na-obserbahan ko kasi ilang dealers ko na dati po ang nag-report sa akin noon. No? Yung isa nga, medyo na mayapa niya, si Applied Jack Sia, kung kilala niyo. No? Binigyan niya yung isang kliyente niya ng may psoriasis. Di ba? Nang dalandan. Kaya lang, after na ilang days, nag-report sa akin, Dok, anong gagawin dito sa pasyente natin? Bakit? Lalong dumami na galit. Sinabihan mo ba na potentially lalabas mo na? Kasi it's about reversal It's part ng healing crisis actually. Kaya lang, ito ang problema. Hindi mo sinabi. Siyempre, yung pasyente, nag-expect, gagawin na yung kondisyon niya, after ilang days, lalong lumala, magagalit siya. Diba? So, para explain bakit ganon, kasi usually, ang may psoriasis, naka-steroid yan. It's either topical o may iniinom yan. Akala nila, maganda balat nila, wala yung simptomas, magaling sila. Hindi, nakatago lang yun. Pag pinainom mo ng Vitaplus, ma-offset yung effect ng gamot na iniinom nila na chemical base. Lalabas talaga yung actual na sitwasyon. Siyempre, hindi naman nila alam yun at hindi mo rin naman pinaliwanag, lalo dumami, magagali ng pasyente. So, ang problema, sa amin kayo tatakbo.
Di ba? Dok, anong gagawin namin? Bakit? Nataranta ka na. Bakit? Nagalit yung kaibigan mo eh. Ito po kasi sinasabi ko, uunahan nyo na parati. Sabihin nyo na gano'n. Ang sinabi ko lang sa kanya, ganito, paano natin lulusutan? Kasi mahirap nang ibalik ang tiwala niyan. Hindi mo sinabi eh. Ang unang sabi ko lang sa kanya, tanungin mo yung pasyente mo kung may bisyo. Eh nagkataon naman, heavy smoker. Babae yun ha, heavy smoker. Sabi mo part ng smoking. Kaya lang, scapegoat natin yan. Ibig sabihin, kunyari, yun ang pagbibintangan natin. Di ba? Kasi pag sabi kasi nito, kaya daw lumabas yan, yung gamot mo, nag-interact doon sa bisyo mo eh. Naninigarilyo ka, oo. Eh di naisip niya, ganun ba? O sige ma, ititigil natin yung paninigarilyo mo. Beneficial ba? Nakatulong ka din naman, bakit? Matatanda yung bisyo niya eh. So yun ang pinagbintangan natin. Tapos ang bilin na bilin ko, binigyan mo ng dalandan, lumala, huwag mo nang ipilit ang dalandan. Ibahin mo ng product. Ipasok mo ang milon. Diba? Usually wala po ako na-encounter pa, never pa, na nag-react psoriasis, nagkaroon ng flaring sa milon at guyabano. Kaya kung hindi kayo sure na magre-react sa dalandan, mag-milon muna kayo at guyabano. Same din naman ang result. At least walang flare, hindi tayo matatakot. At least ang pasyente, mas kampante din po. Gold series kasi parang less na lang iinumin. As much as possible, ang lagi ko sinasabi, kung gusto nyo magkaresulta within 2 weeks, kuminis, gumanda ang balat niya, yung gold na ang gamitin. Mega doses na. Pag sinabi mega doses, 3 sachets pataas po yan. 3 sachets pataas. Kasi nung araw nung wala akong gold, minsan pinabibigyan ko sila hanggang 10 isang araw. Kung gusto na 2 weeks. Kasi ang maganda sa mega dosing, mabilis ang reaction, mas bumibilid ang pasyente. Kasi titipirin mo, ang bagal, akala nila walang nangyayari. Mas hihinto kasi pagka ganun. So, meron ako tinatawag na psoriasis power combo. No, yung iba naman ginagawa niyo na to. Kaya lang, reminder, sa mga bago pa lang at medyo first time makaka-encounter na may psoriasis, anong gagamitin po natin? Pag sinabi kong power combo, ito po yun. Gagamitan mo rin ng moringa-based products. Di ba sabi naman kanina may benefits talaga di ba? Kaya lang, ang number 1 benefit din nito kasi is psychological. Tandaan nyo, skin problem ang pasyente nyo. Naghahanap lagi ng pamahid yan. Di ba? Meron kang moringa oil. O, di na gamitin natin. No? Meron kang moringa soap. Siyempre, naliligo din naman yan. Kesa yung mga chemical-based na soap, i-recommend mo yung moringa soap na natin. No? Kung meron siyang scalp psoriasis, moringa shampoo naman ang gagamitin po natin. So, yan, plus ito, invariant na. Sabi ko, para play safe ka, dito ka pumunta at saka dito. Minsan po, may gadosing nito, tapos yun, 2 weeks, gaganda ang balat ng pasyente. Ito po yung mga actual para lang may makita tayong pag-pictures. Ito yung mga actual na gumamit na talagang nag-improve. Ang nakakatuwa po dito, habang gumagamit tuloy-tuloy, halos hindi na po talaga lumalabas ulit ang simptomas ng psoriasis. Karamihan sa kanila, ang term namin is cure doon sa sakit nila. Just imagine, gumaling sa labas, sa derma, na mas magaling dapat sa'yo kasi doktor, hindi mapagaling. Ikaw, dealer ng vitamins, napagaling mo. O di ba ang advantage mo yun? Ito nga, di ba, ang paliwanag nga niya, autoimmune daw, has no cure, pero truly ilang beses na patunayan first vitamins na mas maganda at mas matindi pa siya sa gamot. Before and after. Ayun, bumalik pasyente. Ba nakakatuwa po yan? Ito yung generalized na psoriasis kanina, yung sa picture. Pansin nyo? Yung sobrang lala na. Buong katawan niya, no? Simula mo pa, at saka yung backpack na halos siya, no? Kaya siguro, camouflage niya, para kunyari, yung balat na ganun talaga. Ito, dalandan ginamit. So, ibig sabihin, wala itong problema, ha? Kaya sabi nga siya, kung hindi kayo sigurado, okay, magdalandan. Just imagine, no? Ganito kalala, tapos gano'n na siya after. Power. Diba, palakpak naman tayo ng balat. O, diba, sasabihin nila, walang gamot, tapos ikaw, papagaling mo. O palagay mo, hindi ka ba pasasalamatan todo-todo ng kliyente mo yan? O ilang milyon ulit Pilipino may ganyan? 2 million.
kadami-dami nun eh. Sa kaya nagtatago yung mga, ba't hindi na nakikita ko? Meron po ako lagi nakakasabay sa amin sa elevator, meron ganyan. Nahihiya lang po ako talaga yung ko kasi mukha suplado. Lalaki kasi, pero alam ko may psoriasis siya eh. Gusto ko minsan na makausap na eh. Sir, psoriasis, Ben, gusto kong pagalingin kita. Baka sabihin, nangingialam ka pa. I'm sure kasi, medyo tingin kong mag-rates eh. Baka sa Asian pa nga nagpapagamot eh. Ano ang point ko? Eh, hindi pa rin gumagaling ka ngayon eh. Mache-check ko din yun pagdating na. Ito rin, tingnan niyo po ito, no? So, si Tuyan ito, di ba tama ba? No? Ito isang dealer na. Kaya naka-insert ka nito, ginagamit niya yung combo. Di ba? Yung power combo sinasabi ko. Bakit? Tingnan niyo. May oil, may soap, tapos may Vita Plus. Ganyan ang gawin niyo lahat sa psoriasis niyo. Huwag niyo kalimutan yung oil, yung Moringa soap natin. Siyempre, yung Vita Plus natin po. Ito nga, after ilang weeks na, medyo gumaganda na talaga yung balat niya. Nababawasan yung pangmumula sa mukha niya po. Ito rin po, kaya ito, kumalat yung picture na to, kaya tingnan yung hawak ng pasyente, di ba? Melon. Nag-melon po ako, umpisa talaga para sure ako walang clear. Ha? Ang nakakatuwa dito sa picture na to, taken to kasi sa center ng Olonga po. Ito yung PC owner ng Olonga po. Ito po na-encounter namin, no, pinakausap sa akin. Ito, medyo okay na siya dito. Pictorial na lang po to. Kasi, ito kasi yung natouch ko nung sinabi niya eh. Nag-stick sa isipan niya yung binanggit ko sa kanya. Na lagi ko naman binabanggit din sa mga may sakit o may psoriasis. Wala pa akong pasyente na may psoriasis na hindi gumaling sa First Vita Plus. Basta tuloy-tuloy lang ang pag-inom. Binanggit ko yun sa kanya, tumatak sa isipan niya. So ginamit niya po ang Vita Plus. Nakakatuwa po, ito siya. Yung mukha niya talaga, makikita niyo, nagbabakpak talaga. Nakakaawa pag may ganyan, lalo babae. Di po ba? So after 2 weeks, medyo okay na oh. O di ba parang nag-aalang na lang siya yung mga Korean product sa mukha. Ang tawag natin ito. Kumikinis na yan. Oh. Ito, 2 months pa lang yan. Ngayon po, alam niyo po, legitimate dealer na ng First Vita Pasimaya. So basically, yun na po ang ating lecture about psoriasis. Nakakabitin nga lang pa, no? So kaya lang, paalala ko lang sa inyo, no? Lagi naman, kahit sabihin ng mga doktor nyo na walang gamot ng karamdaman nyo, tandaan nyo mabuti ko na sinabi rin po ni Hippocrates. The natural healing force within each of us is the greatest force in getting well. Nasa katawan natin ang tamang paraan para din umayos ang kalusugan po natin, no? So paano natin gagawin yun? Tamang sa lifestyle, tamang pagkain. Kung medyo nahihirapan tayo sa tamang pagkain, ito, pinaka-basic na solution namin sa inyo. First Vita Plus product. Wellness in a sachet, power and performance in every product. Mukhang simple lang, mukhang juice lang, pero sa totoo lang, sabi nga na pagdating sa resulta, rock na rock, ano man. So, take care of your body is the only place you have to live. Alagaan natin po ang katawan po natin. Ha? Thank you very much. Maraming salamat po sa mga bakit. Tapos na po tayo. Luzon, Visayas at Mindanao, hawak kamay, sabay sigaw. Kisa at galing ng ating produkto, sa hirap at ginhawa, First Vita Plus tayo. Tunay na galing ng Pilipino, ibalita sa buong